Ang problema lang sa birdwatching sa Pilipinas is it's still in its infancy. Wala pa tayong masyadong rules, ethics, regulations na pwede natin sabihin na pinapractice ng buong industry. Dahil wala pa nga, hindi pa siya gawin ka mainstream, no? As a niche market pa rin. Maluwag pa talaga ang industriya in terms of the birdwatching tourism or ecotourism product. Kaya ang dami pa nating potential na pwedeng gawin. Magkasundo muna tayo, anong operation, no? Ano bang ethical, and then ayusin natin kung paano i-deliver talaga yung produktong birdwatching. Kasi ang isang problema pa rin sa birdwatching sa Pilipinas is, although napakarami nating species, sa totoo lang, no, medyo mahirap ang birdwatching activity sa Pilipinas. Number one is, mahirap sila mahanap dahil yung habitat nila is umuunti na umuunti. Try to imagine, noong 1930s, ang rainforest natin was about 16 million hectares. Noong 1990s, bagsak na siya sa 800,000 hectares. Noong 1990s pa yun, 30 years ago pa, bumagsak na ang ating rainforest by 95%, 5% na lang natitira. Of course, sasabihin ng maraming ahensya na actually tumaas ang forest cover yon, hindi yun yung rainforest. So yung rainforest na natitira dati sa buong bansa makikita, konti na lang siya talaga at kumukonti pa siya lalo taon-taon. Pero yun nga, yun isang dahilan, kumukonti ang habitat ng mga ibon. So pag kumukonti ang habitat, kumukonti ang mga ibon, bumabasa ang biodiversity, kumukonti ang pagkain nila. So yung mga ganung bagay, kaya pahirap sila ng pahirap na hanapin. Isa pang bagay is mailap ang mga ibon dahil nga takot sila sa mga tao, takot sila sa threats, no, sa mga potential predators. And then pag naramdaman nilang may tao or may sa tingin nila threat, talagang lilipad sila. Kaya medyo challenging ang birdwatching sa Pilipinas.